Kumusta ka? Alam mo, may tanong ako sa'yo. Gaano ba kalaki ang tiwala mo sa abogado mo? Mabigat na tanong yan agad ha? Oo nga kasi paano kung yung inaasahan mong kakampi, siya pa pala yung magpapatalo sa'yo dahil sa panluloko? Naku, masakit sa ulo yan. Ito yung nangyari sa isang mag-asawa na tatalakayin natin ngayon. Sigurado ako na narinig mo na to. Naging viral yung kaso ng Spouses Flores versus Spouses Estrelado. Oo, natatandaan ko yan. Yung GR number 251669, tama ba? Yung decision ng December 7, 2021. Tama, yun nga. So, ano bang pinagmulan nito? Utang, di ba? Oo, nagsimula sa utang. Bale, umutang yung mag-asawang Flores ng 5.5 million pesos sa mag-asawang Estrelado. Tapos, Yung bahay at lupa nila, yun yung ginawang collateral. Standard naman yun, parang prenda. okay. At ayun na nga, siguro hindi sila nakabayad. Tama, hindi nakabayad, kaya na-foreclose yung ari-arian nila. Kumbaga, kinuha na nung pinagkautangan. Dito na sila nag-decide kumuha ng abogado para ipa-cancel yung foreclosure. Exactly. Noong 2009, kinuha nila si Ate Bedeta Balincos para ipawalang bisa yung foreclosure proceedings. Okay, so may abogado na sila. Pero dito nagkakomplika, tama? Dito na nga. Kasi ang hindi alam ng mag-asawang Flores, itong si Ate Balincos, Ano? na-disbar na pala. Tinanggalan ng ang lisensya ng Korte Suprema noong July 10, 2012. Ha? Pero hawak pa niya yung kaso nila noon. Oo, at ang masama pa, hindi siya nagsabi. Nagpatuloy lang siya. Grabe naman. Anong ginawa niya? Paano niya naitago? Ginamit niya yung pangalan ng ibang abogado. May isang Ate Banggoy tapos isang Ate Karaos, pero hindi naman talaga sila yung abogado ng mga Flores. Naku po. So, paano na yung kaso nila sa korte, sa Regional Trial Court? Ano nangyari? Ayun, natalo sila sa RTC. Siyempre, umapela sila. Dito na naman pumasok yung, Isa pang abogado. oo, pero si Tabalincos pa rin yung nasa likod. Ang ginamit naman niyang pangalan at pirma, peke pala ay kay Ate Socrates Rivera para sa mga apela nila sa Court of Appeals pati na sa Korte Suprema. Eka, so peke yung pirma. Hindi alam ni Ate Rivera? Mukhang ganun nga nung una. Kaso, lahat ng apela nila dismissed. Laging may technicality, laging may kapabayaan daw sa pag-file ng mga kailangan tulad ng appellant's brief. Yun yung arguments nila kung bakit dapat baliktarin yung desisyon, di ba? Oo, yun. Importante yun. So dahil laging dismissed, nagtaka na siguro yung mag-asawa. Dito na nila siguro hinarap si Ate Rivera. Kinumpronta nila. Ang sabi ni Rivera, hindi raw niya alam, pinekido pirma niya. Nag-offer pa siyang tutulong daw. Tumulong ba talaga? Hay nako, lalo lang silang niloko. Pinakitaan sila ng mga peking dokumento, mga gawa-gawang resolusyon daw ng CA. Ano ba yan? Walang katapusan. At alam mo ba yung kasunod? Na-discover nila na itong si Rivera, Ano na naman? Huwag mong sabihing, suspendido din pala. Hindi na rin pwedeng mag-practice ng law mula pa August 9, 2016. Sus Mariosep, kawawa naman yung mag-asawa. Disbarred yung una, suspendido yung pangalawa, tapos puro peke pa lahat. Sobrang lala ng sitwasyon nila. Anong ginawa nila? May mahahabol pa ba sila? Well, dumulog sila ulit sa Court of Appeals. This time, ang request nila ay i-annul, ipawalang bisa yung original na desisyon ng RTC. Gamit yung Rule 47, Annulment of Judgment. Oo, ang basehan nila, denial of due process. Kasi nga, hindi sila nabigyan ng tamang proseso dahil sa lahat ng panluloko. Makes sense. Anong sabi ng CA? Pinayagan ba? Hindi rin. Binasya ng CA ang katwiran, may kapabayaan din daw yung mag-asawa. Dapat daw mas minonitor nila yung kaso. Aray ko, parang ang unfair naman nun. Sila na nga yung biktima. Kaya umabot na talaga sa Korte Suprema. Yun na yung naging ultimate question. Ano yun? Kasalanan ba ng mag-asawa dahil sa kapabayaan o talagang biktima sila ng matinding panluloko na umabot sa punto na nawalan sila ng due process? Yan mismo ang tanong. At ang hatol ng Supreme Court, eto na. Ano ang final verdict? Pinaboran ng Korte Suprema ang mag-asawang Flores. Binaliktad nila yung desisyon ng CA. Talaga? So, kinatigan sila? Oo, at ideklara nilang void. Walang bisa, yung pinangaunang desisyon pa ng RTC.
Wow! Paano nila ni-reason out yun? Ano yung basehan? Malinaw daw na nagkaroon ng denial of due process. Yung karapatan sa abogado, fundamental yun eh. Hindi lang basta may pangalan na nakalagay doon, kailangan tunay na abogado. Lisensyado, may good standing sa bar. So dahil yung mga humawak sa kanila ay either disbarred, suspendido, o gumamit ng peking pangalan at pirma, Para na ring wala silang abogado in the first place, violation yun ng right to counsel nila na parte ng due process. paano yung sinasabi ng CA na may kapabayaan din yung mag-asawa? Sabi ng Korte Suprema na oo, may obligasyon ang kliyente na mag-follow up pero iba daw yung kasong ito. Bakit iba? Yung panloloko at kapabayaan ng mga abogado nila, sobrang tindi daw. Gross, palpable, inexcusable, at saka systematic. Hindi na raw ito pwedeng basta isisi sa kliyente. So yung gross negligence ng abogado hindi na automatically nagbabind sa kliyente kung sobrang lala. Oo, lalo na kung magreresulta ito sa matinding kawalan ng hustisya, gaya ng nangyari dito. Biktima sila ng tusong panloloko, kahit pa nagfa-follow up sila. Napakalinaw niyan. So may ilang mahalagang aral tayo dito, ano? Oo. Una, yung annulment of judgment sa ilalim ng Rule 47. Pwede pala siyang gamitin hindi lang sa extrinsic fraud or lack of jurisdiction, kundi pati sa matinding denial of due process. Mahalaga yan. Pangalawa, Yung right to counsel, hindi lang ito basta may abogado ka. Dapat competent at lisensyadong abogado. Kung hindi, parang wala ka na ring due process. at pangatlo, yung sinabi mo kanina tungkol sa gross negligence or fraud ng abogado? Tama. Kapag sukdulan na ang kapabayaan o panluloko ng abogado, may karapatan ng kliyente na hindi ito isisi sa kanya. At humingi ng remedy, hindi siya helpless. Isang malaking paalala talaga ito sa lahat, lalo na sa mga may kaso o kailangan kumuha ng abogado. Oo naman. Kailangang maging mapanuri. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, ano kaya sa tingin mo ang pinakamabisang paraan para maprotektahan mo ang sarili mo laban sa ganitong klase ng, alam mo na, panluloko mula mismo sa taong inaasahan mong tutulong sa iyo? Magandang tanong yan for deflection. Pakishare naman ang saloobin mo sa comment section. Gusto naming marinig ang insights mo. Oo nga. At dito na nagtatapos ang ating paghimay para sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong pagsama. Salamat sa pakikinig. Para manatili kang updated sa mga susunod pa nating pagtatalakay sa mga importanteng kaso at kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli!